Seryoso tayo ngayon, guys. Gusto mo rin bang maging content creator gaya ko? Actually, baguhan pa lang naman ako eh. Kumbaga, inaaral ko pa yung paggawa ng tamang content para hindi tayo magkaroon ng violation. Kumbaga, sa mga pinost ko, sa mga in-upload ko pala ng mga content, halos siguro 50% doon ni-remove ko, tinanggal ko. Kasi yung bago nga yung policy na makikita mo kung mayroong mga issue, yun yung naging batayan ko para tanggalin yung mga ganong content na in-upload ko. Kumbaga, gumawa na lang ako ng talagang kung ano yung tama at yung sabihin natin niche ko. I-share ko sa inyo yung step by step na guide na sinusundan ko kung paano ako gumawa ng mga content. Number 1, piliin mo yung kung ano yung niche mo. Hindi yung sabi na uso lang, gagawa ka, mag-upload ka rin kung ano yung nauuso. Kung ano yung nasa puso mo, sabihin natin, yung skills mo, yung gusto mo talagang gawin, yung passion mo, yun yung maganda mong maging niche. Next natin gagawin, halimbawa ang gagamitin mo ay ang page, kailangan ayusin mo siya, i-set up mo siya ng maganda, malinaw yung profile, malinaw yung sabihin natin na cover photo natin doon, then yung ating username, kailangan ayusin natin para pag sinerch, matik na yun na mapupunta tayo sa ating page. Ngayon, kung halimbawa naman ang ginamit mo ay yung personal account mo, kailangan gawin mo siya, i-transfer mo siya sa professional mode. Yung pangatlo naman natin, gumawa tayo ng simple pero quality na content. Sabihin natin na kahit yung gamit natin mga simple lang na camera o cellphone, di naman tayo mayaman na katulad ng iba, kumbaga may kaya na silang bumili. Basta malinaw lang, maganda yung sounds, mag-lighting, okay na yon. Kung halimbawa, luto-luto yung gusto mo, di mo na kailangan ng magagandang lutuan. Kumbaga, i-start lang tayo sa ating sa loob ng ating bahay. Kung ano yung nasa puso mo, yun yung i-content mo. Pang-apat naman, yung tinatawag na consistent na pagpo-post. Or either naman, di naman kailangan araw-araw, yun yung nabasa ko eh. At least kahit sa isang linggo, mayroon tayong 3 na video na in-upload, mayroon tayong nagawang content. Di naman need yun, kailangan quality lang. Yun naman ang nabasa ko, wala namang required na sabi araw-araw. Ang mahalaga doon, mayroon tayong caption na maganda na ma-attract natin yung manonood. Kumbaga makukuha natin yung attention nila. In short, pag-aralan natin yung mga audience natin. Yung ginagawa ko, pinag-aaralan ko. Doon sa mga in-upload ko, tinitingnan ko yung kung ano yung maraming nag-views, anong oras, anong country, saan galing location yung mga viewers ko, kung yung mga viewers ko ba yung mga viewer ko ang nanonood ay mga followers ko or not followers ko. Kumbaga pinag-aaralan ko siya. Kailangan din pag-aralan natin yun. Basta buksan lang natin yung professional dashboard natin, makikita natin doon yung history ng ating ginawang content na in-upload natin. Sa ngayon, gawa ng baguhan pa tayo, kumbaga inaaral pa natin, wala pa tayong earnings, pero umaasa naman tayo, sabihin natin na ma-invite tayo, ang laki nating pasasalamat yun. Kumbaga, ito lang yung start natin kung paano natin magiging guide sa paggawa ng tamang content na hindi tayo magkakaroon ng violation. Sabi nga nila, consistency saka yung plus identity equals quality yung ating magiging content.